Naririnig na po namin. Hello, hello. Oh, sige, sige. Oh, sige. Hello po, hello. Okay lang, okay lang. Sige. Sa kapagpalang umaga po, sa ating lahat, tayo po narito upang pumingin ang pasalamatan ang ating Diyos na buhay at makinig ng kanyang mensahe. Resider, ito po sinasabi sa John 3:16. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pag-ibig po ng Diyos sa katauhan ay ipinakita sa pamamagitan ng pagdadala ng kanyang anak na si Jesus upang mag-alok ng kaligtasan. Walang sino mang ama ang kayang ialay ang buhay ng kanyang sariling anak. Pero alang-alang sa kaligtasan ng isang taong nagkakasalanan, ngunit dahil sa awa at habag at dahilan sa pag-ibig ng Diyos para sa atin, hinayaan niyang mamatay si Jesus sa krus sa Kalbaryo upang magkaroon tayo ng panibagong buhay, pag-asa at sumampalataya kay Jesucristo na ating Diyos na tagapagligtas ng kanyang buhay. Yun po. Manatili po tayo, tumayo po tayo kahit kayo mananalain. Panginoon, salamat po sa oras na ito dahil ikaw po ay banal at mapagmahal. Dalangin po namin at patuloy mo pong buksan ang aming puso't mata at tainga upang makita ang iyong pong pagtutuwid sa amin. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan na pagkalooban mo po kami ng puso na hanggang piliin at mapapurihan na po sa aming mga buhay. Pinataas po namin at pinasasalamatan po namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo at tayo po yung mag-aawitan. Pumunta na po dito yung mga music. Tayo po ay mag-aawitan mga kapatid. Palakpak niyo ang inyong kamay. Isipan mo lang yan sa balik. Tayo dito. Sinong biyaya, tumitinalaya
the inaccurate measurements. Meet Milesy. Sa kanyang kadakilan at pag-ibig sa bawat isa. Amen! Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko
Sound check. Dapat nababasa nyo dyan. Ayos na ayos na kahapon. Ngayon lang umaga, paglipat dito, nasinta. Pero darating sila, maayos niya. Mamaya. Eh. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po, Pastor. Sino may problema pakitaas ang kamay? Problema sa pusa. Problema sa buhay. Sino? Pakitaas ang kamay. Problema kasi. Hindi biruan. Hindi biro. Buhay. Wala kang problema? Ako wala. Sana all. Si Ate Lene, wala problema sa pera. Wala, dami pera yan. Sa kalusugan. Wala. Wala din. Very good. So, enjoy. No? Pambihira po yan. No? So, alam nyo na, lalapitan nyo. Nagtuturo. Ate Lili, tinuturo ka. No! Si Jesus ang lalapitan natin. Ha? Kaya tayo naririto dahil sa Kanya. Kaya ano man ang problema ninyo, suliranin, karamdaman, kanino itutulog? Kay Lord. Lord. Amen. Amen. So, magala kayong lagi, sabi ni Pablo. Be happy. Ha? Yan, yung gusto ko kay Karina, naka-smile. Don't worry, be happy. No? Yun po. Kasi, bakit po kayo pinaliligaya? No? Dahil, pag masyadong seryoso, hindi ko napapansin, malungkot ang inyong mukha. No? Kaya dapat, nakano? Nakasima. Parang Bago mamaya, napansin ko si Pastor sabihin, nakasama na rin dito. Madadala, totoo yan. Madadala ang leader na kung lahat kayo ay malungkot. Alam ka naman ako, ang saya-saya ko, lungkot-lungkot nyo. Diba? Hindi naman tama. Siyempre, makikisama ako. Malungkot na rin ako. Diba? Pero hindi ko yan. Ang sabi ni Pablo, magalak tayong lagi. Lalo na, dahil yung ating kaligtasan ay with assurance, sigurado, sa langit ang tungo natin pag pinawian na tayo ng hiram na buhay. No, yung buhay natin ay ano? Hiram. Kaya, hiram sa Diyos ang ating buhay. Ikaw at ako'y pinaliligaya ko kayo eh. Kahit ako may karamdaman. Ako may karamdaman. Siguro kayo wala. Magaling na yung upo ko. Magaling na yung sipon ko. Kasi kayo yung doktor, yung family doctor dyan. 1 week lang talaga gumaling. Nawala yung upo. Nawala yung sipon. Ang hindi nawawala, yan na. Yung nasa ilalim. Nasa ilalim mo. Kahit ganyan ka, ginano mo ng doktor. Wala po kayong ramdam. Hindi niya ramdam. Ako ramdam ko. Alam niyo naman kasi, mabagit sa pagkain, wala kang gana. Di ba naranasan niyo yan pag kailan na? Wala kang gana. Maya-maya, busog ka na kagad. At walang, ano? Walang lasa. Yan po ang nangyayari sa akin. After na pinagaling ako sa ubo at sa sipon, wala naman akong panlasa.
kabataan si Janjo? Jewel Di Malas. Sino sa inyo na doon natawa siya? Jewel Di Malas, Janjo. Diba? Lumalaro pa lasa. Diba? Okay. So, kahit ilan-ilan lang tayo, magalak tayo lagi. Masaya. Alam ko may darating kong dalawa. No? Yung nakapagluto ng bimot doon. Nakapagluto ng 7 at May sakit daw si Angie, Angie. tumawag sa akin. Nilalagnat na mabuti. Naku, paano yun? Para sa... Hindi ho, sinabi ko sa kanya. Okay lang. Oo, sabi hindi, magaling na, gagaling ka kung kaya-kaya. Okay, so si Angie lang siguro, hindi na rin. Okay, di bale, no problem. Okay. So, ang ating pong topic, tukso. O tukso, layuan mo ako. Sino ang kumanta yan? Iba hindi. Iba, Yuhini. O, ha? Eva. Eva, Yuhini. O tukso, layuan mo ako. Sika. Diba? Kahit rami na, winasak na tahanan. Kahit rami na, pusong sinugatan. Kahit rami na, matang pinaluha. O tukso, layuan mo ako. Diba? Okay. Gusto ko lang masaya tayo. Kung magsasalita ako rito, malungkot na malungkot din, dalangin kayo lahat. Pero kung nakikita nyo ako, tingnan nyo, nakangiti si Ana, si Karina, si Ate Lady. Nakangiti. Diba? Si Ate Sedi, si Ate Lisa, nag-iisip. Busy. Okay. So, ang ating pong text 2, mababasa po natin sa Matthew chapter 4, verse 1 hanggang sumusunod. O, ano ba ang sinasabi sa Matthew chapter 4, verse 1? Mismong si Jesus ay kinukso. Diba? Babasahin ko sa inyo. Nang magkagayoy, inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng tiyablo. Akalain ninyo? Akalain ninyo si Jesus hinatid pa ng banal na Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng tiyablo. Na? Hinatid pa ng Holy Spirit. Kayo, hinatid kayo rito para ano? Samba. Para magsamba, hindi para tuksuhin. Para magsamba, magpuri, magpasalamat sa Diyos. Bakit nga pala tayo nagsasamba? Para magpapasalamat. Nagpapasalamat. Iba yun. Bakit tayo nagsasamba? Kasi yan ang utos ng Diyos na sa ikapitong araw. Okay. Nagpupuri, nagpapasalamat. So yan tatlong yan, magkakaiba yan. Pagsamba, pagpupuri, pagpapasalamat. No? Sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Ano ang dahilan? Ano ang dahilan? Bakit tayo naririto? Para makapera? Ano ang dahilan? Mabuti muna yung magkaunawaan tayo. Ano ba ang dahilan? Yun na nga, ang dahilan. Sinabi ko na, magpuri, magpasalamat at sambahin. Binago ko lang. Hindi na makasagot. Yun nga, yun ang dahilan. Kaya tayo naririto. Kaya lang, kung ang dahilan, kung ang dahilan natin, kaya tayo naririto, ay pagpalain. Sino dito ang gusto, kaya naririto ay pagpalain? Pakitaas ang kamay. At na-master mo na.
magkaroon ng maraming pera, hindi po yan mangyayari. Nakukuha ko ba natin? Kaya nga, hindi ko sa inyo itinuturo ang ikapo. No? Kasi karamihan ng pastor, yan ang itinuturo. Kumbaga sa plana, gas-gas na. Gas-gas na. Ano ang sinasabi sa Malakay chapter 3, verse 10? Bigay mo ang iyong ikapo. Buong-buong. Dahil pag hindi ko binuksan ang durumawan ng langit at ibuhos sa inyo ang pagpapala 10 doble. Di ba lagi ko sinasabi sa inyo, kaya ko yan hindi tinuturo dahil kung ang motibo para pumunta rito ay magkapera, hindi po mangyayari. Nakuha ko ba? Kaya ko nga hindi itinuturo. Kasi, di ba ano ang inaalis ko? Motibo. Motibo yung, magsisimba ako para magpalain. Magbibigay ako ng ikapo para siksik, liglig, ibabalik. Sa totoo lang, pag ganyan ang motibo natin, hindi mangyayari. Sayang lang. Sayang lang ang pagpunta nyo rito. Kaya ang pinakamaganda yung Mark chapter 12, verse 30-31, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Kaya tayo nagsasamba, kaya tayo nagpupuri, kaya tayo nagpapasalamat para sa pagmamahal sa Kanya. Diba? Mahalin daw natin. Alisin natin ang motibo. Alisin natin, hindi po mangyayari yan kahit 10 taon ka na nakaupo dyan. Kung ang motibo mo, hindi mo mahal si Lord, mahal mo ang sarili mo. Bakit? Bakit sarili mo ang mahal mo? Dahil sa pera. Diba? Tayo ko kayo ba? Kaya ako magsisimba, makakapera. Baliktad. Kaya tayo sumasamba sa Diyos para ano? Mahalin siya. Purihin siya. Pasalamatan siya. Nakukuha ko ba ako? Kaya ko yan ay tanong. Kasi malapit sa pagbubulay-bulayan natin. Malapit. No? Kaya, kung kaya kayo naririto dahil para magpapera, huwag na po tayo magpatuloy. No? Okay, ang sabi rito, na magkagayon, inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksoin ng diablo. Tama? Inatid pa ng Espiritu Santo. O sino dito ang nagatid sa inyo ng Espiritu Santo? Pakitasan pa man. Ang Espiritu Santo ba sa inyo ang nagatid para makarating dito? Amen. Amen. Ang Diyos ang nagpadala sa inyo rito. Kaya nga si Jesus ang daan. Okay. Number 2. At nang siya ay makapag-ayuno, 40 araw at 40 gabi na hindi siya kumain at siya'y nagutom. Wow! Sino sa inyo rito ang isang araw lang na hindi nakakain? Pakita sa kamay. Isang araw. Gutom na po. Hindi. Yung hindi nakakain sa loob ng isang araw. Walang breakfast, walang merienda, walang tanghalian, walang merienda, walang hapunan. Sino ang nakaranas? Pakita sa kamay. Hindi. Ang tanong ko, sino yung nakaranas na? Hindi yung kaya ko yun. Sino ang nakaranas na? Naranasan mo na? Oo, minsan, pagka lang may sakit ka, hindi ka makain. Very good. So, sa isang araw, anong naramdaman mo? Dahil hindi ka kumain. Ha? Hindi. Nalulubay tayo. Inom ng tubig. No? Totoo yun. Totoo. Alam ko, nasasabi ng totoo si Kirin. Totoo yun. No? Naranasan ko rin ka, di ba? 1 linggo ako, 2 linggo ako inuubo. Wala akong kagana-gana.
Pero still mataba ka rin. Hindi po kaya. O kaya din, naramdaman ko yun. Pero si Jesus, tandaan po natin. Ilang araw si Jesus na hindi kumain? 40 days. Wow! Baka naman sabihin nyo, kasi Diyos si Jesus. Hindi po. Totoong tao siya yan. Nung nagutom siya, nagkatawang tao. Bagamat siya ang totoong Diyos na nagkatawang tao. Pero nung katawang tao siya, taong tao siya. Kasi kung hindi siya tao, hindi siya mamamatay. Hindi siya kaya patayin sa krus. Kaya totoong tao. Nagbigay isang halimbawa ang ating leader. No? Ang ating leader, sino ba ang leader natin? Si Jesus. Nagbigay na isang halimbawa, kahit 40 days kayo hindi kumain, buhay pa rin kayo. Mabuti nga, nakakainom pa ng tubig. Pero yung natandaan nyo, mga 30 years ago, naglindol sa Baguio, bumagsak ang building, sino nakakatanda? At may nalibig na buhay, ilang araw na hindi kumain, hindi uminom. Hindi kayo mahilig sa balita. 24 days sa ilalim, ang iniinom niya, ihi. Ihi ang iniinom niya. Walang tubig, walang pagkain. Nadadaganan siya ng mga lupa. No? 24. Bakit ko ito binanggit? Kasi sa akin, no? Araw-araw naman nakakakain. Wala pang panahon kay Lord. Papansin nyo ba? Walang panahon kay Lord. Inuuna pa kung ano yung huwag siya magutom. Diba takot na takot? Kahit ikapitong araw, nagtatrabaho pa rin. Dahil takot na magutom. Hello? Ate Maylin, very good. Kala ko may... Sorry daw po. Ay, no problem. Kaya na, alam ko, excuse ka na kasi may karamdaman ka. Si Angie. Si Angie. Ako ito old lang. Big talaga. Okay, salamat. Thanks God. So, tingnan nyo, si Jesus, isang halimbawa na dapat nating tularan. O, sino sa ikaw payag ngayong isang linggo, hindi ka kain? 7 days na yan. Hindi kakain. Hindi ka kain. Tubig lang. Pagkita sa kamay. 1 week. Kasi ang ating topic si Jesus. 40 days na hindi kumain. 40 days. Tayo 7 days. Hindi kaya. Kayo, binibigyan ko lang ng 1 week. No? Pero hindi tayo tatagal. Pero hindi natin pwedeng idahilan na Diyos kasi si Jesus. Hindi. Totoong tao siya. Nung totoong tao siya, hindi siya Diyos. Tao siya. Kasi pag tao ka, hindi ka Diyos. No? Iba ang Diyos sa tao. Pero, kaya siya naging tao, may purpose. Ano ang purpose? Para mamatay sa krus. Dahil tayo, hindi tayo dapat sa langit ang tungo. Dahil siya ang namatay sa krus. Ngayon, nananiwala tayo sa Kanya. Pag binawian tayo ng buhay, sa langit ang tungo natin. Ayaw niyo ba? Amen. Amen. So, ipinakikita lang dito na 40 days walang kain-kain at gabi, no? Umaga at gabi walang kain-kain. Buhay. So, tayo ba? Sabi ko, 1 week lang. O kaya 3 days na lang. Pagkita sa pamay, sino gusto huwag kumain ng 3 araw? Ayaw natin. Isang araw na, lambot na. Di ba? So, good leader, good follower. Kung ang leader kaya din natin. Kasi yun man sa Baguio, 24 days and night. Walang tubig, ihi at iniinom. Buhay. No? Pero tayo,
Isang araw lang. Binigyan na tayo ng 6 na araw para mangalakal. Para gawin mo na ang lahat. Sa ikapito, tatrabaho ka pa rin. Di ba sabi ko mapasalamat tayo? Ang jeep na nagpapahinga rin. Color coding. Tayo human. Manghihina tayo. Ang akala lang kasi natin, malakas ako, kaya ko to, kaya ko to. Pero, kung ayaw ni Lord na magpalain ka, wala lahat yan. Bigyan mo kayo ng isang example. Ako po noon ay driver ng FX para lang mapag-aral yung mga engineer kong anak. Araw-araw kumikita ako ng isang dito sa pagka-drive. Akalain nyo, sa ikapitong araw, hindi ako nagbiyahe sa church. Pero kinabukasan, no? Ang isda ang sumasakay sa FX. Bakit? Nagugulat na lang ako. May bababa, may sasakay. May bababa, may sasakay. Kasi pag gusto ni Lord, pagpapalain ka. Tulad nung mababasa natin sa John 21, no? 21:7, kung hindi ako nakamali, na nangingisda sila Peter, si Pedro, at ang kanyang mga alagad, nangingisda, walang mahuli. Hinulog sa kaliwa, hinulog sa kanan, walang mahuli. Nang dumating si Jesus, ano sabi niya? May nahuli na ba kayo? Wala po. O sige, ihulog yun sa kanan. Sasagot pa sana si Peter. Ano ang sabi? Magkaban na kami rito, kalimat kanan ang hulog namin, wala kaming mahuli. Pero sumunod si Peter. Ihulog. Ano ang nangyari? Halos mapunit ang labat. Punong-puno. Bakit? Ba't maraming huli? Si Jesus ang gusto. Kung linggo, trabaho ka pa rin ang trabaho. Paaraw na ng pahinga, trabaho ka pa rin ang trabaho, makakasabit ka pa yan. Okay, so, kung ayaw ni Lord, nakadalan ka ng isda, wala rin. At saka, ito ang masakit. Ang sabi sa Hagay, chapter 2, sabi ng Diyos, nalulungkot ako, sabi ng Diyos, ang gagara ng inyong bahay, ang gaganda ng inyong bahay, subalit ang bahay ng Diyos, ang simbahan, ay gula-gulatan. Wala ang pangit. No? Kaya, ano ang sabi? Yung bulsa ninyo, sino ba may bulsa dito? Ako may bulsa ako. Walang butas. Sabi sa Hagay chapter 2, butas. Kaya kahit anong income, kahit anong kunin mo ipasok, nandiyan yung malalaman mo na lang, nagkasakit ang anak mo. Nandiyan nalalaman mo na lang, mismo ikaw nagkasakit. Ubus ang pera. Dahil ang ibig sabihin, butas ang bulsa. Yun ang sinasabi sa Hagay. No? So, ipinakikita ko rito, kung 6 na trabaho lang tayo, 6 na araw tayo magtatrabaho sa ikapito, ipagpahinga mo, tuwang-tuwa ang Diyos. Sa araw ng Lunes, doble ang kikitain mo. Kung hindi man, hahatiin sa 6 na araw yung income sa linggo. Di ba? Halimbawa, ang income sa linggo ay palagay na sa balik lang, 1,000. Sa susunod, kinabukasan sa Lunes, hindi na 1,000 ang makitanggap mo. Mayroon ang dagdag 1,000 to para mapunuan yung 1,000 para pag-linggo, relax ka, may panahon ka. So, bakit? Bakit nangyayari itong ganito? Dahil ang iniisip, takot na takot, magutom. Pero si Jesus, ang isang halimbawa, 40 days, 40 nights, hindi kumain. Why? Yan ang karamihan sa atin. Takot na takot. Kaya masutuloy-tuloy ko po ito, Mateo chapter 4. Nasa 2 pa lang tayo, no? Ngayon, 4 na araw at 4 na gabi sa wakas ay nagutom siya.
Ito na ang tukso. O tukso, layuan mo ako. 40 days, 40 nights, tulog ka na lang. 2 days lang na eh. 1 day na lang na hindi ka kumain. Lumipay-pay ka na. So, ito na. Sa 3, at ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging tinapay. Okay, yan tayo busy. Paano tayo magkaroon ng tinapay? Hindi lang tinapay, kaya siyempre lahat. Chicken, baboy, yan tayo busy. So, tinukso na si Jesus. Kaya tayo, hindi rin tayo mapigilan na magtrabaho ng linggo dahil natatakot tayo na magwala ng tinapay. So ano ang sagot ni Jesus? Sino nakakala? Ako memoryado ko. Hindi lamang nabubuhay sa tinapay ang tao. Hindi lamang ito, kundi sa yes. Tulad ngayon, nagbababad tayo ng salita ng Diyos. Ito ang mahalaga. Nagbababad tayo. Hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay. Yan sakot. Yan ang unang tukso kay Jesus. Nakakalungkot, maraming tao walang panahon sa ikapitong araw. Dahil ang iniisip, magugutom. Hindi. I-analyze natin from the beginning. I-analyze natin. Ano ba ako noon at ngayon? Nangyari po sa amin yan. At yun ang pamangkin ko na pinausap ko na. Nakatira sa bahay namin ngayon. 10 years ka na may asawa. Walang-wala. Wala lahat. Pagkatapos, 28 years na siya sa iglesia. 28 years nang bautisado. Simba naman ang simba. Nakapagtaka. Kaya lang, 8. Alam mo na eh. Diba? 8. Sa tutula, wala sa katotohanan niya. Kapag hindi Diyos si Kristo sa kanya. Tao lang. Kaya nasa naglisi. Kaya sabi ko sa kanya, sabi ko sila, bakit nangyayari sa iyo? Sa amin, within 10 years, may bahay na kami. Pinagpala na kami. Nagsimula kami makakilala. Si Ate Lady, pinagpala na rin yan. Kaya hanggang ngayon, walang problema. Siya lang nagsabi kanina, walang problema. Lahat tayo may problema. Okay. So, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos na namumutawi. Kaya ako linggo-linggo nahilig ko para mag-sermon, para mangaral, magturo. Katulad nito, nakikita ko na si Jesus hindi natakot 40 days, hindi kumain. Tayo isang araw lang, takot na takot tayo. Kaya kahit linggo, trabaho ng trabaho. Okay, so ano ang sagot? Babasahin ko. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ay anak ng Diyos, ay ipag-utos mo ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Datatpat, sabi niya. Datatpat, siya ay sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita lumalabas sa bibig ng Diyos. Kung ito ay hindi natin pag-aaralan, babasahin lang natin, hindi po natin matututunan. Ano ang una niya sinabi? Sapagkat ano? Yes! Ano ang ibig sabihin? Kaya ginaganaman, di ba? Hosea, Joshua 1:8, huwag niyong kalimitan, basahin ang aklat na yan, ang Bible. Ilagay mo sa iyong mga labi, dilidilihin mo ito araw at gabi. At higit sa lahat, ipamuhay mo ito, at ang pangako ikaw ay giginhawa at magtatagumpay. Di ba? Lagi daw tayo magbasa. Di ba? Sapagkat nasusulat,
Wala namang ibang Bible yan. Wala nasusulat. Kung tayo ay hindi nagbabasa ng Bible, madali tayong ikupo ng tukso. Madali tayong masira. Kaya, sapagkat nasusulat, alam ka agad ni Jesus ang sagot. Sapagkat nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Kaya nga ako, kahit malat na, kahit may sipon, kahit may ubo, nandito nagsasalita. Dahil ito ay salita ng Diyos. Nakuha ba natin? Sino ang nagbabasa dito? Araw-araw ng Bible, makitaas ang kamay. Pagkat sinungaling, magagalit ang Diyos. O, ito mo, isa lang. Paano natin makukontrol? Paano natin malalabanan ang tukso? Di ba? Wala tayong pananggalang. Di ba anong sinasabi sa Ephesians chapter 6, verse 20? Sino nakakatanda? Isuot mo ang baluti ng Diyos, armor of God. Ibig sabihin, yung ulo, helmet, para sa salvation. At least, may alam ka. Ibig sabihin, minimemorya mo, binibili mo buhay, araw at gabi, binibili, para dumating man ang tukso, ay tanlaban tayo. Ang galing lang sinasagot ni Jesus. Sapagkat nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. No? Alam mo, minsan, natatanda ko ba? Bagong-bago akong Kristiyano, natuto ako doon sa accountant namin. Yung accountant namin, maraming pera. No? Kaibigan ko. Bago-bago pala akong Kristiyano. Nasanay ako mangutang sa kanya. Utang ako ng utang. Wala naman siya ang nagbibigay ng sahod, kaya nasisibig naman. Siya accountant. Minsan, pinausap ako. Sabi ng accountant, siguro nagsawa rin. Kaya lang, tinuturuan ako. Ito ang binasa sa akin. Ano ang sabi niya? Sapagkat nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Ibig sabihin, huwag akong mawili kasi alipin ako ng utang. Slave ako ng utang. Mababasa yan sa Kawika, chapter 22, verse 7. Ano ang sabi? Ang mga nagpapautang ay alipin ang mga umuutang. At hindi lang yan, alipin na rin ako ng utang. Wala na akong ibang inasahan, umutang ng umutang. Kaya doon ako natuto. Ito ang isinagot na accountant. Sabi niya sa akin, hindi ba ako pastor? Kristiyano ka lang. Sabi niya sa akin, Edgar, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Natutunan ko. Natuto ako. Hindi na ako umutang sa kanya. Nahihiya na ako umutang sa kanya. Saka, ang ilalapitan ko nga, ang Diyos na. Siya na ang priority. Nag-aaral na ako, nagbasa na ako, pinag-aaral pa ako ng pastor, ng aking may bahay, kaya hanggang ngayon, natuto ako. Kaya ang ganda ng sagot ni Jesus, sapagkat nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Sapay, na magkakayon, dinala siya ng dyablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. No? Nasa taas. Taluktok ng templo. Sa 6. At sa kanya sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka sapagkat nasusulat siya magbibiling sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay. Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Sinabi na naman ni Jesus sa 7. Sinabi sa kanya ni Jesus, ito na naman, nasusulat din naman, huwag mong tutuksuin ang Panginoon mong Diyos. Ang sagot
Jesus. Bible lang. Sapagkat nasusulat. It is written. Nasusulat. So, ibig sabihin, si Jesus, halos memoryado niya ang buong kasulatan. Lagi ganyan ang sagot niya. Sapagkat nasusulat. Ito ang huling tukso. Sa 8, muling dinala siya ng Diablo sa isang bundok na lubhang napakataas at ipinamala sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kaluwalhatian nila. Sa 9, at sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira ka at sasambahin mo ako. Ito ang sabi ng Diablo. Dapat daw magpatira ka, lumuhod at sambahin siya. Ibibigay niya ang buong kaharian na nakatanaw. Ano ang sagot? No? Nang magkagayon, hindi, ang sagot nasa 10. Nang magkagayon, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas. Kapagkat nasusulat na naman. Kapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Ito yung itatlo. Sapagkat nasusulat. Kaya nagtanong ako kanina, sino nagbabasa araw-araw, isa lang nagtaas. Pagdating ng tukso, ano ang sasagot mo? Wala nasusulat. Wala akong memorya. Kaya nga alam niyo sa mamaya ng mga bata, challenge ko, may regalo kayo. Sino man sa inyo mga pag-memorya ng memory verse 5? Regalo ba? Nasa 12 bata. Kasi yung kumanta rito, hindi lang po siya, may naiwag na yan. So, bakit ko pag-memorya? Habang bata pa, alam niyo ba? Matindi mo ba? Madali makamemorize. Hindi katulad natin, hindi katulad ko. Matanda na. Mahirap lang mag-memorya. No? Pero still, hindi ito bibigil. Nakikinig ako. Kung hindi naman ako makabasa, nakikinig ako. May mga audio na ngayon. Wala nang problema. No? Okay, sapagkat nasusulat. Kung walang alam si Jesus, tuwa ang Diablo. Katulad natin. Wala tayong alam. Tuwa ang Diablo. Madali tayong tukso. Maniwala yung Pastor San Miguel. Magtitinda ka rin ako kahit linggo. Maniwala sa'yo. Gutom. Pagpunta sa Sibali, hingihan pa kami ng apuloy. Hingihan pa kami ng lap-overing. Mabuti na lang, hindi ako humihingi ng ikapo. Hindi ako humihingi ng pangako. Pledges. Lahat. Wala, isa lang. Pag-ibig tinuloy. Nakikita nyo naman lahat yan. Saan napupunta ang pera? Nandiyan lahat. Wala akong ninanakaw. Nandiyan lahat. Kasi, ayoko maging Ananias at Sapphira. Ano ang nangyari kay Ananias at Sapphira? Namatay. Bakit namatay? Dahil hindi. Nagsinungaling. Hindi niya yung ipinangako yung pera. Ang sabi niya, pagkabili itong lupay ko, ibibigay ko lahat. 20% lang binigay. 90% kanya. Ano nangyari? Patay. Gusto niyo ba mamatay din ako? Nanakawin ko yung pera? Kaya kanina, sabi ko, isang buwan pa lang sa akin. Pero ako kang matako. Kasi, yung treasurer natin, hindi pa ako nasama para open account. Ang tawag dyan, mag-open sa banko. Mag-open. Kasi, pinag-retire na po si Ate Alini sa treasurer. Gusto ko talaga siya. Kaya lang, Ate Lenny. Kaya lang yung mga anak niya, pinausap siya na maayos. Eh, sino naman ako para tumigas sa ulo. Nagpirma siya ngayon ng resignation. Nakapirma na siya. Mamayang hapon siya, pipirma naman siya. Siya na
Alili or Kuyo Shane. Ginawa ka ng pera. Kasi, tingnan nyo, ang pera ang hawak ko, ngayon 20,000 na lang kasi yung 1,000 binigay ko kay Ann. Yung apuro sa awang gawa, 20,000 na lang. Ngayon, kung ipapagpuko pa yan, ikarestusin natin sa anniversary, baka mga 12,000 mararestos natin. O more. Depende. Pero at least may hawak kong 20,000 para restusin. Dahil kami natin, gusto natin, masaya kayong lahat. Everybody happy. Lalo na sa pagkain. Okay, so, nasaan ba tayo? Ito na nga. Magtiwala tayo. Pero, yung tukso, pag yumalapit sa atin, tumatawa si Kirina pag dinasabi ko ang tukso. Layuan mo ako. Ano kayo, ating Adil? Sabi mo doon, pag may tukso, yung rebuke, di ba? In the name of Jesus, I rebuke. Huwag tayo matatakot. Kasi, lalo na yung buto, yung nasa bagyo, Petrimontes, walang tayo, walang inom ng tubig, ihila, buhay. Pero huwag naman, dahil pag anak na tayo, yung di ba, Matthew chapter 6, verse 9, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth. Give us this day our daily bread. Diba? Araw-araw tayo manalangin. Ibibigay niya yan. Ibibigay niya yan. Basta, linggo, huwag kang magtrabaho. Diyan tayo masusubukan ng Diyos. Diyan tayo masusubukan. No? Okay. Gusto ko pa sana, kaya nahina na ang tuhod ko. Tayo yung manalangin. Nanginginig ko. Tayo ko yung manalangin. Manalangin Diyos na kapatid. Sa lahat. Maraming pong salamat at muli ay iikot mo kami sa dakong ito upang kami po ay makapag-samba, makapag-puri, kasalamatan ka sa Espiritu at katotohanan. Nawa po Lord itong aking ibinigay ng mensahe ay maging tulibok sa kanilang mga puso, sa aming mga puso, upang sa ganun ay pamuhay ko namin sa pang-araw-araw. Aming natutunan sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Salamat sa napakagandang mensahe sa atin ng Panginoon. At ngayon nga po, idadako na po tayo sa special natin. Kalawagan po na si Lisa. At yan, tawagan, ang magdadala ng basket ay si Nina. Si ano? Tapos basket ko rin. Ikukunin ko sa kwan.
Maraming salamat, Elisa, to rescue a sinner like me. Ha? So, sino ang magre-rescue sa atin? Jesus. Jesus, no? So, i-rescue ba tayo kung hindi tayo nagpaparescue? Hindi. Hindi. Hindi na nagpaparescue ang i-rescue. No? Ah, okay. Ano yung ating pinag-aralan? Tukso. Tukso, layuan mo ako. Alam niyo ba kung sa atin mga tao, mga mananampalataya, sino ang tinutukso ng diablo? Tayo. Yung mahina. Bukod doon, halimbawa mananampalataya na, kailan tinutukso ang mga mananampalataya? Tinutukso tayo pag-araw ng pahinga, pagsamba sa Kanya. Mali? Ano ba? Okay. Ha? So, kung may
problema tayo, dapat, di ba pinag-aralan na natin, hindi natin kaya. So, anong dapat natin gawin kapag meron tayong problema o pag meron tayong sakit? Itataas natin yan doon sa Panginoon, ibigay natin sa Kanya dahil wala tayong kapangyarihan para i-solve ang problema. No? Eh, magtambling-tambling ka dyan. Walang mangyayari sa problema. Tambling ako, balian lang ako. Tama, ano? So, the moment na walang pagkain ang ating espiritu, yun yung panahon ng panahos. Dahil, sabi nga, the spirit is willing, but the flesh is weak. No? So, sa panahon na hindi tayo nagbabasa ng Biblia, sa panahon na hindi tayo nananalangin, yun ang panahon na tayo ay mahina. No? So, ito na yung tukso. Katulad na nung sinabi ni Pastor Ed Lapis, kung siya ay dumalaw sa safari yata yung pinuntahan niya, yung safari. Iba't ibang hayop. Sino ba ang king of the jungle? Lion, no? Siyempre, leon yan. Ang leon pala, ang ano niyan, ang style niyan, ganito, hahabulin niya muna ang mga iba't ibang hayop. Tapos pipigil siya. Ano yung na-obserbahan niya? Kung sino yung mahina, yun ang lalabahin niya. Ganon din sa buhay natin spiritual. Kung sino yung walang intake sa ating espiritu, yun yung aatakin. Sino dito ang maraming problema? Wala namang taas. Ayaw mo ng atakin. So alam nyo na ang sikreto para hindi tayo atakihin ng diablo. Ang sabi ng Diyos kay Satanas, saan ka galing? Sa panahon nito. Nagparoot pa rin ito. So ibig sabihin, he is everywhere also. No? Kahit saan pa ba natungkin ang diablo? Kaya mag-ina tayo mga kapatid. Dapat hindi lamang ang tiyan natin ang bubusugin natin. Lalo na ang ating espiritu. No? So yun nasasabi, hindi ako makabasa. Punta kay Arnaldo, humingi ng salamin. Yung nasabi, walang SIM. Pumunta kay Ate Lenny, humingi ng pambili ng SIM. Maraming pera sa Ate Lenny. Basta meron kayong cellphone. Sino dito may cellphone? No. Ayun. Ikaw? Meron. So, hindi rason na hindi kayo nakakasama sa ating Wednesday panalaginan. Ha? Okay lang yan. Basta may cellphone. Meron din naman mga messages na siguro. Ganyan natin sa 13 years ago pa yun. At, kaya tandaan ninyo, kung sino yung aatakin ng diablo, yun yung mahihina ang Pananampalataya niya. ang espiritu. Espiritu pala ito kasi. Pag mahina ang espiritu, yun yung atake ng diablo. Tingnan ninyo si Jesus. Akala kasi ng diablo, mahina si Jesus during that time dahil hindi kumain 40 days and 40 nights ng ayuno. Tayo na, hindi na tayo nag-aayuno eh. Reklamo sa ulam. No? Kaya tandaan natin, mag-aral tayo ng salita ng Diyos, lalo na pag Miyerkules, Linggo, manalangin din tayo mga kapatid, hindi lamang natin panalangin ang pagkain. No? Pag sabihin kakain lang, pag walang kain, walang panalangin. Ha? So dapat kahit gabi bago matulog, manalangin na tayo, ingatan tayo ng Panginoon sa buong magdamag ng ating pamamahinga. Kasi meron natutulog na hindi na nagising. Oo, patay na. At sa ating panalangin, pagkagising natin sa umaga, manalangin din tayo ng pasasalamat dahil para tayo gabayan ng Panginoon sa buong maghapon ng ating paggawa. No? At kung ano mang nakabinbin na blessing, hiniin na natin, Lord, kung ano man po ang nagawa
na nabilin. So marami kasing reason bakit hindi naipadala ang mga dapat para sa atin ng blessing. Okay? So ngayong umaga tayo po ay dadako sa atin. Ay nakala, no? Pag meron po kumakanta dito, pwede po makinig tayo. No talking please. Kasi, kung kayo ang nandito, baka hindi na kumanda si Lisa, wala na tayong signal. Kayo mapakakantahin ko. Kaya, mahihilig kayo. Ngayon naman po ay nasa bahagi tayo ng pagdaos ng banal na hapunan. Ano itong ritual na ito? Mahalaga itong ritual na ito. Sapagkat dito natin, inaalaala ang sakit at hirap ni Kristo. No? Sa krus ng Kalbaryo. Tandaan natin mga kapatid, siya ay walang kasalanan na ginawa nating makasalanan para ang bawat isa sa atin ay hindi mapunta sa katayan. Ang sabi nga, they are being fattened for the day of slaughter. Pinapataba lang ang mga makasalanan para sa panahon ng pagkatay. Sino dito ang gusto makatay? Wala. No? So, wala. Kaya kailangan natin lumapit kay Kristo. Ano tayo? Humimulay kay Kristo. Dahil pagpapala ang makakanta natin. Kaya sa umaga ito, hindahan po natin ang ating sarili. Bibigyan ko po kayo ng 2 minuto para manalangin. Kung meron kayo mga sama ng loob, meron kayo minanakit, ipanalangin po inyo at humingi kayo ng tawad, ipatawarin ko rin po ang mga nagkasala sa inyo. Ating po'y panalangin ang mga sangkap na ating gagamitin sa mga ito. Dakilang Diyos, nawa po ang mga sangkap na ito, simbolo ng iyong sakit at hirap sa krus ng Kalbaryo ay maging tunay po sa aming buhay. Ito ang aming dalangin, in Jesus' mighty name we pray. Tinatawagan ko si Ana at saka si Maylin para ibigay ang mga sangkap ng ating Sabay-sabay po natin kakanin at iinumin. tayo po'y tumayo mga kapatid. Noong gabing siya pinagkanulo, lumapot ng tinapay at kanya ito pinagpiraso at ipinagpasalamat at kanyang sinabi, kanin ninyo ito para sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po tayo. At matapos na mga kapunan, kumuha siya ng sarong at kanyang sinabi, ito ang bagong tipan. Inumin niyo ito para sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po tayo. Tayo manalangin, dakilang Diyos, salamat sa buhay na inialay mo sa aming Panginoon upang kami ay magkaroon ng kaligtasan. Thank you, Lord Jesus, sa pamamagitan ng ganitong mga pag-alaala ay matamo namin at alalahanin ang iyong sakit at hirap. Salamat o Diyos dahil ikaw ang nagwis ng iyong buhay upang kami mga
kasalanan ay magkaroon ng kaligtasan. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po ang katulungan. Pasalamat. At ngayon naman po ay manalangin tayo para sa mga handog na nasa ating harapan. Salamat o Diyos sa mga handog na nasa aming harapan. Thank you po, O Lord, sa mga kamay na nagsipaghandog. Nawa po ay maging pagpapala ito sa iglesia na kinabibilangan namin. Magamit din ito, O Diyos, sa mga gawain dito sa iglesia, Panginoon. O Lord, i-bless mo po ito, Panginoon, ganun din ang bawat isa sa amin. At salamat din sa biyaya ng iyong mensahe sa umagang ito na narinig namin at ipinagkaloob sa amin. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name we pray. Amen. Naniya po tumayo ang katulungan. Pagpalain nawa kayo at ingatan, iingap nawa ng Diyos sa bukas sa inyong paliwanagin. At higit sa lahat, ang kapayapaan at siyang paghari sa inyo mula ngayon at magpakailan-kailan mga Amen at Amen. Magandang tanghali po. God bless everyone and see you all next Sunday. Next Sunday ay ating ang anniversary, 3rd year anniversary. Hindi na po na kasi sinasabi ko kayo. Bilangin niyo na lang po ang pera. Sa Sunday, Basta malalaman niyo maya kung ano ang verdict ng tsaka sa Miyerkules kumagenta yun. Oo, final yung mga may katungkulan. final. Yung mga